Ito ang Balitang Kadete, balitang tapat at maaasahan, boses ng kabataan. Para sa balitang aming tinututukan ngayon. Magandang araw, ako po si Cadet Major Lea May Wenceslao ROTC First Class para sa Balitang Kadete. Matagumpay na isinagawa ng University of Southeastern Philippines kasama ang 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Reserve Command Philippine Army, Department of Health DOH, Southern Philippines Medical Center SPMC, DOH Subnational Blood Center Mindanao, ang 4th RESCOM-wide Philippine Army Simultaneous Blood Donation Activity na may temang Dugo Ko, Buhay Mo, alay ng tagapagbuo ng hukbong mamamayan para sa bagong Pilipinas. Ako ay nagpapasalamat sa University of Southeastern Philippines, Brero Campus or Main Campus sa kanilang mahintulot na gagawin namin yung isang venue dito sa 4th RESCOM-wide Blood Donation Activity dito sa kanilang campus. And pasalamatan din natin yung ating mga partner hospitals and agencies like the Subnational Blood Center, DOH, the SPMC or Southern Philippines Medical Center, Philippine Red Cross, Broken Chair College of Davao, and the 6th Technical Administrative Service and other partner hospitals ng iba't ibang mga CDCs natin na kasalukuyan din na nag-participate nitong 4th RESCOM-wide blood donation activity natin. Of course, pasalamatan din natin yung ating mga participating organizations and groups, especially the ROTC and the reservist personnel under the supervision and administration of the 11th RCDG. So, napakalaking tulong, and of course yung ating iba't ibang units ng AEP, lalo na sa 10th Infantry Division, SMINCOM, and Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Philippine Navy, Philippine Air Force for joining this very significant activity of the Reserve Command Philippine Army. So this is also in line sa upcoming 41st Reserve Command Philippine Army anniversary this coming September 2. So itong activity na ito. So, talagang naayon ito sa National Service Training Program natin. Kasi yung sa batas, okay, tatlo man yung components natin, no? Actually dito sa CWT is very clear, it's part of their outline, no? Sa kanilang syllabus, mayroon talagang portion doon ng volunteerism. At isa sa mga ng volunteerism is yung manifestation na nag-volunteer ka. Talagang you share a part of yourself. Ito klarong-klaro, dugo mo, sinare mo doon sa bayan o sa sino mang mga ngailangan. So that's only one, and that's very clear in the sa volunteerism natin. There's an act, by the way, we call it Volunteerism Act of 2007. So since ang ROTC ay hindi naman kailangan, hindi ko nakita yung volunteerism doon na specific na parang topic nila sa kanilang syllabus, kasi nga yung ating military component ay yung volunteerism is it fits like skin to them, like the uniform na sinusuot nila. So parang hindi na yun siya parang kailangan pang ituro, kasi ginagawa na nila yon, demonstration na yun, dinidemo na nila. So kaya napakadaling mag-donate ng dugo ng isang ROTC o ng isang sundalo, kasi yan ay bahagi na ng kanilang buhay. Pero sa non-military component natin, we have to instill that parang act of heroism, or shall we say volunteerism in that sense, no? Na kailangan natin ituro na mayroong batas dito at paano mo ito ma-demonstrate. And one way is yung pagbigay ng dugo, kasi marami tayong marami nangangailangan ng dugo, no? Yung mga panahon ng mga may sakit, for example sa dengue, and yung may mga sakit talaga na kailangang maoperahan, etc. Kung walang magdo-donate ng dugo, kung walang mga kabataan na magdo-donate ng dugo, sila pa naman yun yung magandang klase ng dugo, kay bata pa man, no? Kaysa aming mga matatanda na. So kung hindi sila matuturuan, kung hindi sila ma-instill sa kanila yon na
it is our obligation, our duty. It is an act of heroism, no, on their part bilang isang Pilipino na magbigay ng dugo, mag-donate ng dugo para sa buhay ng ibang tao, kung hindi man nila yon kadugo o ibang tao na pwede nilang magbigyan ng kanilang. So, because of this experience, nakita natin na yung sa atin is actually a collaboration between three, no? Among three. You have DOH Blood Center, and we have the 11 as OFIF, CDC, and yung USEP, no? Especially yung dalawang components, because we actually advertise this. Yung mga coordinators, sabi ko, kinahanglan, kailangan nyo yan na i-advertise nyo if possible, bigyan sila ng mga points para ma-encourage yung kanilang mga yung sa component nila na mag-donate talaga ng dugo. Okay. Kasi it's not easy to, you know, to pull people together niya, mag-conduct ingon ani. Remember, there are several people involved here, especially yung mga frontliners natin, yung mga doktor, no? Precious yung mga time nila, but nandito sila. Yung mga nurses, no? Precious yung mga time nila, but I notice sa kanila puro mga reservist eh. So meaning to say, talagang hindi na kailangang ituro yung volunteerism sa military component ng ROTC specifically, kasi it fits like skin to you na mag-donate talaga kayo kung kaya nyong mag-donate, kasi maraming buhay nakadepende din yan sa ibinibigay natin ng dugo. Ang nasabing aktibidad ay ginanap noong ika-25 ng Agosto 2024, kung saan daan-daang mga military personnel, ROTC cadets, mga estudyante at mga miyembro ng mamamayan ang voluntaryong nagbigay ng dugo. Ito ay bahagi ng taunang programa ng Reserve Command Philippine Army para sa selebrasyon ng kanilang ika-41 anibersaryo upang makatulong sa patuloy na pangangailangan ng dugo sa ating mga ospital. First of all, I feel really fulfilled knowing that this bloodletting event will not only provide help for those who are in need, but also for me na ga-donate, daghan po ko benefits makuha ani as nga ga-give of blood. So first and foremost, gusto lang din ako magpasalamat, no, sa to ang USEP na ROTC and also to the 11th Region RCDG for providing this event or organizing this event. Kabalo mo kita na blood is needed, no? So every time or every day naging nagarapanginahanglan sa dugo. So in terms of blood donation, daghan gyud siya og benefits, not only sa mga mag-receive sa mga blood, but also to the ones that are donating or what we call the donors. So unsa man, so back to basics tayo. Basics of blood, ang iyang importance is first is to transfer nutrients, no, from our body to the different part of the cells. Also to deliver oxygen from the lungs to the different parts of the cells. So when we say we donate blood, syempre makuhaan tayo ng dugo. That's 450 ml. So when we think of it, pag kinunan tayo ng 450 ml of blood, yun din na 450 ml ang ipoproduce ng katawan natin. So when in terms of blood donation, kapag mas marami yung napoproduce na newer blood cells, mas maganda yung function niya, delivery ng nutrients, delivery ng oxygen, and overall boost sa immune system ng katawan. So yun yung example na nafe-feel ng mga donors after nila mag-donate, nagaingon sila, medyo mugaan nilang paminaw. Aside from the fact that makatabang ka sa lain, daghan po siya health benefits. Isa po sa mga health benefits niya is lesser niya ang cardiovascular diseases and risk. Also, makabawas po siya o toxins sa lawas, no, through blood donation. Okay, so by December, sa pag-usap-usap namin, yung aming initial na talk with the doctors, because of the experience na maganda naman yung naging turnout. So baka we will replicate, we will have another round, probably December, so that other communities in the university, other groups like the alumni and non-teaching personnel and many others, no, maraming gustong mag-donate. Kaso nga lang ito talaga ay itinaon natin sa Agosto 25
kay national man siya, simultaneous man siya. And that makes it more special that we were able to participate as a university because USEP is now at that point where we have to make our presence felt to the community considering that we are a state university. Okay? So come December, again manawagan na naman kami na let's come together. If you want, we will again have opportunity to conduct yung bloodletting, yung dugong Yusepian, especially sa mga alumni, dugong Yusepian para sa bagong Pilipinas. Okay. Alright, para sa ating mga future na mga donors, I encourage you to please donate, do not hesitate. We plan to have another round maybe sometime in December during the foundation day ng Youth University. So please do donate kailangan talaga natin ito para sa ating bayan, para sa ating mga nangangailangan. And the service sa ating mga sa ROTC at sa ating mga kasama na nasa uniform men natin, tuloy lang tayo at mabuhay, more power sa inyo. Ayon sa pamunuan ng University of Southeastern Philippines, malaki ang kanilang pasasalamat sa lahat ng nakikiisa sa aktibidad na ito. Ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagsisilbing inspirasyon para sa lahat, na sa kabila ng mga hamon ng pandemya, patuloy pa rin ang bayanihan para sa kapwa. Sa muli, ako po si Cadet Major Lea May Wenceslao ROTC First Class mula sa University of Southeastern Philippines Reserve Officer Training Corps Unit, at ito ang Balitang Kadete. Maraming salamat. Tagapagsanay, tagapagpangasiwa, gabay ng hukbong laang lakas, humuhubog sa puso't isipan upang maging isang mabuting mamamayan. Layunin ng aming hanay, wastong kaalaman sa kawal maibigay, upang maging handa, subok at bihasa sa pagtugon sa anumang banta. 11 RCDG, bahagi ng mukbong sandatang lakas. 11 RCDG, tahanan at kanlungan ng tagapagligtas.